Sinasabi nila ang puso ng isang babaeng tapat ay parang dagat ng Cebu, malalim payapa, at handang tumanggap ng kahit anong bagyong dumaan. 8 taon. 8 taon kong ibinigay ang aking dugo at pawis para itayo ang pamilya Villacorta mula sa putikan. Akala ko ang katapatan ay sapat na para ituring akong tao. Ngunit sa likod ng magagarbong handaan at mga ngiting plastik, ako pala ay isa lamang baka na kinakatay para sa kanilang kasakiman. Sa gitna ng malalabay na niyuga ng Hacienda Paredes, itinanim ko ang aking mga pangarap. Ngunit ang mismong lalaking pinangakuan ko, nang habambuhay si Renato, ang siyang humawak ng palakol para tumbain ang bawat pundasyon ng aking dangal. Isang malamig na hatol sa gitna ng pag-aagaw buhay ng aking ama. Ngunit nagkamali sila. Akala nila kapag kinuha nila ang aking yaman, ang aking kumpanya, at ang tiwala ng aking anak, ay tuluyan na akong mawawalan ng tinig. Akala nila ang isang Serafina ay mananatiling martir, na iiyak sa isang sulok. Hindi nila alam. Ang apoy na ginamit nila para sunugin ang aking mundo, ang siya ring apoy na gagamitin ko para muling isilang. Sa bawat hakbang ng aking pagbabalik, mararamdaman nila ang lamig ng aking kaisipan. Ang bawat sentimong kinuha nila, babawiin ko ng may interes na dugo at kahihiyan. Hindi ako narito para magmakaawa. Narito ako para bawiin ang aking corona. Makinig kayo ng maigi, sapagkat ang Phoenix ay hindi lamang lumilipad. Ito ay nanunog ng mga huwad na reyna at taksil na hari. Ako si Serafina Paredes Villacorta, at ito ang aking muling paglipad. Ang katarungan ay hindi na panaginip, ito ay isang planong isinasa katuparan na. Ang bawat kislap ng diamante sa aking leeg ay tila mga malamig na daliri ng isang multong sumasakal sa aking hininga. Sa harap ng salamin, tinitigan ko ang aking sarili, suot ang isang mamahaling itim na terno, ayos na ayos ang buhok at mukhang isang reynang handang humarap sa kanyang kaharian. Sa labas umaalingaw-ngaw ang tawanan ng mga panauhin at ang marangyang tugtugin ng mga biolin para sa ika-70 kaarawan ni Doña Consolacion. Ako ang nagbayad sa lahat ng ito. Ang alak, ang pagkain, maging ang bawat bulaklak na pinalamutian sa bulwagan ng mga Villacorta. Serafina, honey, kailangan nating lumabas. Everyone is looking for the golden daughter-in-law. Ang boses ni Renato mula sa likuran ko ay tila isang malambot na lason. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking balikat, isang haplos, na dati ay nagbibigay sa akin ng init, ngunit ngayon ay nagpapanginig sa akin sa pandidiri. Lumingon ako sa kanya. Renato, si Papa. Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi siya sumasagot. Sabi ni Aling Marisol, masama raw ang pakiramdam niya. Hindi man lang kumurap si Renato. Kumuha siya ng isang baso ng champagne mula sa tray at uminom ng dahan-dahan. Huwag mong sirain ang party ni Mama dahil sa maliliit na bagay, Serafina. It's bad for business. Maliliit na bagay. Ang boses ko ay kasing patag ng isang talim. He is my father, Renato. Ang taong nagbigay sa iyo ng puhunan para itayo ang Villacorta Bay. Bago pa siya makasagot, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng mga baso ang narinig mula sa labas. Sinundan ito ng mga hiyaw ng pagkagulat. Mabilis akong tumakbo patungo sa bulwagan. Doon sa gitna ng mga naglalakihang investors at mga sosyalera ng Cebu, nakita ko si Papa. Nakahandusay siya sa sahig, na mumutla ang mga labi at pilit na humihawak sa kanyang dibdib. Ang baso ng alak na hawak niya ay nagkadurog-durog sa kanyang paanan, ang mapulang likido ay humahalo sa puting tiles, tila isang babala ng kamatayan. Papa, pan! Ang sigaw ko habang lumuluhod sa kanyang tabi. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol ng takot. Renato, tumawag ka ng ambulansya, bilisan mo. Lahat ng mata ay nakatingin sa amin. Ngunit si Renato ay nanatiling nakatayo sa di kalayuan, hindi gumagalaw, tila nanonood lamang ng isang nakakaantok na palabas. Lumapit si Doña Consolacion, ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita sa halip na pag-aalala. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumalansing habang paypayan niya ang kanyang sarili. Serafina, nakakahiya sa mga bisita. Bakit dito pa siya inatake sa gitna ng handaan ko? Ang boses ng matanda ay matinis at puno ng pangungutya. Dalahin niyo na siya sa labas. Renato, don't let this ruin the evening. Renato, please, kailangan ni Papa ng operasyon. Ang emergency fund ng kumpanya. Kailangan ko ng access ngayon din. Ang pagsusumamo ko habang nakatingin sa aking asawa.
Dahan-dahang lumapit si Renato. Yumuko siya ng kaunti upang ako lang ang makarinig. Ang kanyang boses ay malamig, walang bakas ng pag-ibig na 8 taon kong pinagsilbihan. Serafina, ang pamilya mo ay pamilya mo. Ang pera ko ay pera ko. Bakit ko gagamitin ang pondo ng Villa Cortabay para sa isang matandang malapit na ring mamatay? Spend your own money if you have any left after buying all these for my mother. Ang bawat salita niya ay tila isang yelong bumaon sa aking puso. Napatitig ako sa kanya. Ito ang lalaking binuo ko. Ito ang pamilyang pinakain ko. Sa sandaling ito, sa gitna ng pag-aagaw buhay ng aking ama, naramdaman ko ang isang matinding katahimikan sa loob ng aking kaisipan. Ang lahat ng emosyon, ang takot, ang sakit, ang pagmamahal, ay biglang nag-freeze. Ang apoy ng aking galit ay naging isang malamig at matalas na luhika. Serafina, muling nagsalita si Doña Consolacion, ang kanyang ngiti ay tila isang ahas. Kung gusto mo talagang isalba ang tatay mo, ibigay mo sa amin ang titulo ng Sa Carmen. I'll give you the money. Isipin mo ang kapalit ng buhay ng tatay mo. Fair deal, right? Tumingin ako sa paligid. Nakita ko si Soledad, ang aking pinagkakatiwalaang finance director, na nakatayo sa likod ni Renato. Hawak ang isang folder. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasabikan. Doon ko napagtanto, hindi ito aksidente. Ito ay isang planadong pag-atake. Gusto nilang ubusin ako habang ako ay mahina. Dahan-dahan akong tumayo. Pinunasan ko ang dumi sa aking damit. Ang aking mukha ay hindi na nagpapakita ng kahit anong emosyon. Ang aking kaisipan ay nagsimulang mag-dissect ng bawat anggulo ng kanilang kataksilan. Ibigay ang TAD. Ang ulit ko, ang boses ko ay kasing lamig ng semento. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Renato, pagkatapos ay kay Doña Consolacion. Ngumiti ako ng napakanipis, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. You want my inheritance? You want the land that my father built with his bare hands? Ang tanong ko, humakbang ako palapit kay Renato. Naramdaman ko ang kanyang bahagyang pag-atras. Wait for the ambulance, Renato. At habang naghihintay kayo, baka gusto mong i-check ang bank accounts nyo ni Mama. Ang sabi ko sa wikang Taglish, ang boses ko ay matatag at walang panginginig. Dahil bago ako lumabas ng pintong ito, lahat ng cards nyo ay naka-block na. Inalis ko na rin ang pangalan nyo bilang authorized users ng lahat ng corporate accounts ng Paredes Group. Mula sa sandaling ito, Renato, you are on your own. Serafina, what did you do? Bulyaw ni Renato, ngunit hindi ko na siya pinansin. Binuhat ko si Papa sa tulong ng 2 kong tapat na tauhan na kadarating lang. Sa pintuan, lumingon ako sa huling sandali. Nakita ko ang mukha ni Doña Consolacion na tila isang hinalungkat na basura at si Renato na mabilis na kinakalikot ang kanyang cellphone. Renato, tawag ko sa kanya. Ang lahat ng tao sa party ay nakatingin na ngayon sa akin. Simulan mo nang magbayad sa lahat ng inutang mo sa akin. Kasama ang interes ng bawat luhang akala nyo ay dahil sa panghihina ko. Lumabas ako ng mansyon nang hindi lumilingon. Ang lamig ng gabi sa Cebu ay sumalubong sa akin, ngunit hindi ako nanginginig. Ang bawat hakbang ko ay puno ng layunin. Ang Phoenix ay handa na sa kanyang unang paglipad at tinitiyak ko na sa pag-angat ko, ang lahat ng nagpabigat sa akin ay masusunog sa sarili nilang apoy. Pagpasok ko sa sasakyan, kinuha ko ang aking phone. Isang message lang ang ipinadala ko kay Sabina Vergara, ang abogadang matagal ko nang inihanda para sa araw na ito. Start the Phoenix Protocol. I want them to feel what it's like to have nothing. Ang digmaan ay opisyal nang nagsisimula. Ang bawat tibok ng monitor sa loob ng emergency room ay tila isang mabigat na palakol na tumatama sa aking kaisipan. Ang amoy ng malakas na antiseptic at ang malamig na hangin ng ospital ay hindi sapat para palamigin ang apoy na dahan-dahang namumuo sa aking dibdib. Nakatayo ako sa harap ng glass window, pinapanood ang mga doktor na pilit ibinabalik ang hininga ni Papa. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng sigla, ay ngayon ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay tatangayin ng hangin. Ma'am, kailangan po namin ng down payment para sa emergency neurosurgery ni Don Salvador. Ang boses ng billing clerk ay mahina ngunit puno ng pinalidad. Ang sabi po sa system, ang inyong corporate account ay naka-freeze. Maging ang personal credit cards niyo po ay tinatanggihan. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking sentido. Hindi ito aksidente. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na tinawagan si Soledad. Ang aking daliri ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa galit na pilit kong ikinukulong sa loob ng aking malamig na luhika.
Ate Serafina, sorry I was about to call you. Ang boses ni Soledad sa kabilang linya ay tila isang malambot na sutla na may nakatagong lason. May problem ang server natin. Maging ang bank transfers ay hindi ko ma-approve. I'm doing my best pero mukhang aabutin tayo ng bukas para maayos ito. Bukas no, ang tanong ko, ang boses ko, ay kasing patag ng isang semento. Soledad, mamamatay ang tatay ko sa loob ng isang oras kung hindi siya maooperahan. Huwag mong sabihin sa akin ang tungkol sa server. Alam nating dalawa na ikaw ang may hawak ng manual override. Ate, don't be like that. Business is business. Utos din ito ni Kuya Renato para ma-audit ang pondo. Ang sagot niya, at sa pagkakataong ito narinig ko ang mahinang tawanan sa background. Boses ni Renato, dahan-dahan kong ibinaba ang cellphone. Hindi ako nagmakaawa, hindi ako sumigaw. Ang bawat hibla ng aking damdamin ay tila naging isang kalkuladong plano. Sa loob ng 8 taon itinuring ko si Soledad na kapatid. Pinagkatiwalaan ko siya sa bawat sentimo ng aking kumpanya. Ngunit ang katapatan pala ay may presyo at mukhang sapat na ang pangako ni Renato para ibenta niya ako. Serafina honey, sabi ko naman sa iyo. Lumingon ako at nakita ko si Renato na naglalakad sa hallway ng ospital. Suot pa rin niya ang kanyang barong, tila galing lamang siya sa isang masayang pagtitipon sa halip na sa isang trahedya. Sa tabi niya ay si Soledad, hawak ang isang folder na alam kong naglalaman ng dokumentong pilit nilang ipinapapirma sa akin. The clock is ticking, Serafina, sabi ni Renato habang sumasandal sa pader. Pirmahan mo lang ang transfer of ownership ng Carmen Coconut Mill at sa loob ng 5 minuto ang pondo ay magiging available. Isipin mo na lang anong silbi ng lupa kung patay na ang may-ari. Tumingin ako kay Soledad. Soledad, gaano katagal mo na akong niloloko? Noong binili ko ang gamot ng nanay mo sa Amerika. Noong pinag-aral ko ang kapatid mo. Noon pa ba ay kasabwat ka na ni Renato? Yumuko si Soledad, hindi makatingin ng diretso. Ate, kailangan ko ring protektahan ang sarili ko. Renato offered me a partnership sa Villarreal Bay. At ikaw masyado kang kontrolado ang lahat. Masyado kang perpekto, nakakasakal ka. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Perpekto. Dahil ba binuhat ko ang lahat ng trabaho habang sila ay nagpapakasasa sa yaman ko? You think you have me cornered, Renato? Ang tanong ko. Humakbang ako palapit sa kanya. Naramdaman ko ang bahagyang pag-atras ni Soledad, ngunit si Renato ay nanatiling mayabang. Wala kang cash, Serafina. Ang lahat ng liquidity mo ay nasa kumpanya na kontrolado na namin ngayon. You are a queen without a kingdom, uyam ni Renato. Dahan-dahan kong inilabas ang isang maliit na itim na card mula sa lihim na bulsa ng aking wallet. Ang card na ito ay hindi nakakonekta sa Paredes Group o sa anumang bangko sa Pilipinas. Ito ang aking Phoenix Fund, isang offshore account na binuo ko 3 taon na ang nakalilipas nang mapansin ko ang maliliit na butas sa ating audit na gawa ni Soledad. You're wrong, Renato. Ang boses ko ay kasing lamig ng hangin ng freezer. Nakalimutan niyo yata na bago ako naging asawa mo ako ay isang financial strategist. I always have a contingency plan. Naglakad ako patungo sa billing station. Ibinigay ko ang card at binayaran ang buong halaga ng operasyon ni Papa nang hindi kumukurap. Nang lumabas ang resibo, narinig ko ang tunog ng papel na tila isang sampal sa katahimikan ng hallway. Hinarap ko silang dalawa. Ang gulat sa mukha ni Soledad ay tila isang premyo para sa akin. Ang pagyayabang ni Renato ay napalitan ng isang madilim na pagtataka. Renato, Soledad, akala niyo ba ay hindi ko alam ang ginagawa niyo? Ang sabi ko sa wikang Taglish. The contract for Villarreal Bay, alam kong peke ang signature ni Papa doon. Inaasahan niyo na mamamatay siya ngayong gabi para hindi na siya makapagsalita. Diba? You can't prove anything, Pata. Bulyaw ni Renato, ngunit ang pawis sa kanyang noo ay nagsisimula ng gumapang. I don't need to prove it yet. I just need to survive you. Ang sagot ko. Tumingin ako kay Soledad. Soledad, as of now, as the majority shareholder, you are terminated for gross misconduct. May legal notice na darating sa bahay mo bukas. At yung tungkol sa pagnanakaw mo sa pondo ng kumpanya para sa kondo ng boyfriend mo, I have all the bank trails. Namutla si Soledad. Ang folder na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Serafina, hindi mo ito pwedeng gawin, asawa mo ako. Sigaw ni Renato pilit na hinahawakan ng aking braso.
Marahas kong iwinaksi ang kanyang kamay. Ang aking tingin ay naging kasing talas ng isang patalim. Asawa ang asawa ay nagliligtas, Renato. Hindi nagnanakaw sa gitna ng kamatayan. You wanted war, you got it, pero tandaan mo ito. Ang bawat sentimong kinuha mo sa akin babawiin ko ng may kasamang dugo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng emergency room. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher ay narinig. Inililipat na si Papa sa operating room. Tumingin ako sa kanya sa huling sandali, nangangako sa loob ng aking isipan na hindi ako titigil hanggat hindi sila nagbabayad. Habang naglalakad ako palayo, tumunog ang aking cellphone. Isang text message mula kay Eliza, ang aking anak. Mom, why is Dad saying you're leaving us? Nasaan ka? I'm scared. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking puso. Renato is using my daughter as a human shield. Gagamitin niya ang tanging kahinaan ko para pigilan ang aking paglipad. Tinitigan ko ang message. Ang aking daliri ay huminto sa ibabaw ng screen. Ang Phoenix Protocol ay kailangang maging mas mabilis at mas malupit. Dahil sa digmaang ito, hindi lang ang kumpanya ang kailangan kong iligtas, kundi ang kaluluwa ng aking anak na dahan-dahang nilalason ng kanyang sariling ama. Ang katarungan ay hindi na sapat. Ang kailangan ko ay isang ganap na pagkagunaw ng kanilang mundo. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng pinakasikat na shopping mall sa Cebu ay tila isang martilyo na tumatama sa katahimikan. Hindi ako narito para mamili. Narito ako para bawiin ang bawat piraso ng aking dangal na ipinahiram ko sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Sa malayo na tanaw ko si Doña Consolacion. Nakapaligid sa kanya ang kanyang mga kaibigang sosyalera, habang ang mga sales assistant ng isang luxury boutique ay nagkakandara pa sa pag-asikaso sa kanya. I'll take this limited edition bag and those shoes too. Pakilagay na lang sa account ng Paredes Group. Ang boses ng aking biyanan ay puno ng kayabangan, ang kanyang tawa ay umuukit sa hangin na tila ba siya ang tunay na may-ari ng bawat sentimong pinaghirapan ko. Naglakad ako palapit ng walang anumang emosyon sa aking mukha. Nakita ko ang pagdating ng isang sales manager, hawak ang card na ipinagmamalaki ni Doña Consolacion. I'm sorry, Ma'am Consolacion. The card was declined. Sabi po sa system, the authorization for this corporate account has been revoked 5 minutes ago. Ang boses ng manager ay mahina, ngunit sa gitna ng tahimik na butik ito ay tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. What impossible, rescan it, baka sira ang machine nyo. Ang bulyaw ni Doña Consolacion, ang kanyang mukha ay nagsisimulang mamula sa matinding kahihiyan. The machine is fine, Mama. Ang mali lang ay ang akalang maaari niyo pang gamitin ang pera ng kumpanya ko pagkatapos niyong tangkaing hayaang mamatay ang tatay ko kagabi. Ang boses ko ay kalmado, malamig, at bawat salita ay may dalang bigat ng katarungan. Lahat ng mata ng kanyang mga kaibigan ay nakatutok sa amin. Ang bulungan sa paligid ay tila mga bubuyog na dahan-dahang sumisipsip sa natitirang hiya ng matanda. Serafina, how dare you humiliate me in public? Wala kang utang na loob. Ang sigaw niya, pilit na itinatago ang kanyang takot sa likod ng galit. Utang na loob, 15 taon kong binayaran ang bawat luho mo, Mama. Ang alahas na suot mo, ang mansyong tinitirhan mo, maging ang bawat hibla ng damit mo, ay galing sa pawis ko. You are not a queen. You are just a parasite who forgot who feeds her. Ang sagot ko sa wikang Taglish, habang dahan-dahang kinukuha ang susi ng sasakyan mula sa kanyang nanginginig na kamay. At ang sasakyang ito, company property ito. Mag-commute na lang kayo pa uwi. Tumalikod ako nang hindi lumilingon. Ang tunog ng kanyang mga hiyaw sa likuran ko ay tila musika sa aking pandinig. Ngunit ang tagumpay na ito ay panandalian lamang. Pagdating ko sa mansyon ng mga Villacorta, sinalubong ako ng isang tanawing mas masakit pa sa anumang kataksilan. Nakita ko si Renato sa sala. Nakaupo siya sa aking paboritong silya, habang si Elvira, ang kanyang kabit, ay nakatayo sa likuran niya. Tila ba sila na ang bagong Panginoon nang tahanang ako ang nagpundar. At sa tabi nila, nakatayo si Eliza, ang aking anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at puot habang nakatingin sa akin. Mom, how could you do that to Grandma at kay Dad? Ang tanong ni Eliza, ang kanyang boses, ay nanginginig sa matinding emosyon. Sabi ni Dad, you're freezing our accounts because you want to run away with your company money. Sabi niya, wala kang pakialam sa amin. Eliza, baby, listen to me. Ang simula ko, naramdaman ko ang panlalambot ng aking puso sa unang pagkakataon. Don't call me baby, you're a monster, Mom. You care more about your than your own family.
Si Dad lang ang nagpapakita sa akin ng pagmamahal ngayon. I don't want to live with you anymore. I want to stay with Dad too. Ang sigaw ni Elisa bago siya tumakbo pa itaas sa kanyang kwarto. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Renato. See, Serafina, you can take the money, you can take the cars, but you will never take Elisa away from me. I already prepared the custody papers. Sinasabi doon na ikaw ay mentally unstable dahil sa stress ng trabaho. At ang mga investors, bibitaw na sila sa iyo kapag nalaman nilang tinalikuran ka na ng sarili mong anak. Renato, you're using our daughter as a weapon. How low can you get? Ang boses ko ay gumaralgal ng bahagya, ngunit agad ko itong itinama. I'm just playing the game you started, honey. Ang sagot ni Renato habang iniaabot sa akin ang isang dokumento. If you want to see Elisa again, sign over the Villacorta Bay project to me. Kapalit nun, I will tell Elisa that everything was just a misunderstanding. If not, well, say goodbye to being a mother. Naramdaman ko ang init ng dugo na umaakyat sa aking ulo. Ang aking kaisipan ay tila isang nag-aapoy na. Tumingin ako kay Elvira, na ngayon ay sadyang sumasandal sa balikat ni Renato, tila ba ipinagmamalaki ang kanyang hiram na tagumpay. Renato, ang sabi ko, ang boses ko ay bumalik sa pagiging kasing lamig ng yelo. You think Elisa is your shield, Malika. She is the reason why I will burn everything you love until nothing is left but ash. Dahan-dahan kong inilabas ang aking phone. Isang file ang binuksan ko, isang voice recording mula kagabi sa ospital, kung saan malinaw na maririnig ang boses ni Renato na nagsasabing, I don't care if that old man Salvador dies as long as I get the mill. I haven't shown this to Elisa yet, Renato, but I will, ang banta ko, at tungkol sa Villacorta Bay. Ang bawat investor mo ay tumatawag na sa akin ngayon dahil nalaman nilang ang lupang itinatayuan ng resort nyo ay illegal na kinuha mula sa tatay ko. You didn't just steal from me, Renato. You stole from the wrong woman. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa labas ng mansyon. Hindi ito pulis. Ito ay ang mga truck ng Paredes Group, handang hakutin ang bawat gamit sa loob ng mansyon na nakapangalan sa kumpanya ko. Anong ibig sabihin nito? Bulyaw ni Renato habang tumatayo. I'm evicting you, Renato. As of now, this house is under litigation. You have 1 hour to pack your clothes. Anything you bought with company money stays here, including the jewelry on Elvira's neck. Ang sabi ko habang tinititigan si Elvira. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo ni Renato. Ang kanyang pagyayabang ay napalitan ng isang matinding gulat nang makita niya ang mga tauhan ko na nagsisimulang pumasok sa loob ng mansyon. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, nakita ko si Sabina Vergara na pumasok sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin nang may kakaibang seryoso. May dala siyang isang asul na folder, ang folder na alam kong magbabago sa takbo ng aming digmaan. Serafina, we have a problems, ang bulong ni Sabina. Renato already sold Elisa's name to a shell company. She's not just a witness anymore. She is now the primary suspect for his money laundering. Naramdaman ko ang paghinto ng aking hininga. Ang aking anak, ang aking Elisa, ay dahan-dahang kinakaladkad ni Renato sa kailaliman ng kanyang impyerno. Ang Phoenix Protocol ay kailangang maging mas malupit. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang buhay ko ang itataya ko. Susunugin ko ang buong Cebu kung kailangan para lang mabawi ang aking anak mula sa mga kuko ng halimaw na dati kong tinawag na asawa. Ang ingay ng mga truck na humihinto sa tapat ng mansyon ay tila isang hudyat ng muling pagbabago ng ihip ng hangin sa Cebu. Ang mga kapitbahay sa eksklusibong subdibisyong ito, ang mga taong dati ay yumuyuko sa mga Villacorta, ay ngayon ay nakadungaw sa kanilang mga bintana. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tsismis at panghuhusga. Ito ang tinatawag nating hiya, ang sandata na dahan-dahang dudurog sa bawat hibla ng pagkatao ni Renato at Doña Consolacion. Ilabas ang lahat ng iyan. Ang bawat gamit na nakalista bilang assets ng Paredes Group, huwag ninyong iwan kahit isang unan, ang utos ko sa aking mga tauhan. Ang boses ko ay matatag, walang panginginig, kahit na sa loob ko ay tila may isang bagyong nagngangalit dahil sa balitang dala ni Sabina tungkol kay Eliza. Serafina, you are a heartless beast. Saan mo kami patitirahin sa kalsada? Ang sigaw ni Doña Consolacion habang pilit na yakap-yakap ang isang antique na florera.
Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na malayo sa ayos ng isang aristokrata. Sa kalsada o sa motel wala na akong pakialam, Mama. You lived like a queen for 15 years using my money. Consider this your retirement from luxury. Ang sagot ko habang hindi man lang siya tinitingnan. Sa gitna ng kaguluhan lumapit si Elvira. Nagkunwari siyang natataranta ang kanyang mga mata, ay pilit na naglalabas ng luha para makuha ang simpatya ng mga taong nanonood sa labas. Serafina, please. Even if you hate Renato, huwag mo namang gawin ito. Look at him, he's devastated. We just want to live in peace. Tinitigan ko si Elvira. Lumapit ako sa kanya sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Ang aking kamay ay dahan-dahang lumapit sa kanyang leeg, hindi para saktan siya, kundi para hawakan ang kwintas na suot niya. The emerald necklace. This was my mother's gift to me on my wedding day which Renato borrowed last month. Take it off, Elvira. Now, ang sabi ko sa isang tono na hindi tumatanggap ng huling-hiling. But Renato gave this to me as a sign of his love. Ang pagsusuma mo niya ang boses ay tila isang batang inagawan ng laruan. Then his love is stolen property. Hubarin mo yan bago ko tawagin ang mga pulis para sa kasong theft. Ang boses ko ay kasing patag ng isang talim. Nanginginig na hinubad ni Elvira ang kwintas. Sa bawat segundo ng kanyang pagkahiya, naramdaman ko ang isang bahagi ng aking nakakagigil na dahan-dahang kumakalma. Ngunit ang katarungang ito ay panandalian lamang nang hilahin ako ni Sabina sa isang sulok. Serafina, forget about the necklace. Look at these documents. Ang sabi ni Sabina habang inilalapag ang asul na folder sa ibabaw ng hood ng aking sasakyan. Renato signed the insurance and the loan agreements for the Villa Corta Bay project using Elisa's name as the sole beneficiary and primary guarantor. If the project fails, and it will because the land title is fake, Elisa will be the one facing decades in prison for corporate fraud, not Renato, not Soledad, but your daughter. Naramdaman ko ang paninigas ng aking buong pagkatao. Ang aking Elisa. Ang tanging dahilan kung bakit ako nanatili sa impyernong ito ng 15 taon ay ginawang pananggalang ng kanyang sariling ama. Isang marahas na paghinga ang kumawala sa aking dibdib, ngunit hindi ako umiyak. Ang bawat patak ng luha ay naging yelo na sa aking mga ugat. How much time do we have, Sabina? Ang tanong ko. Ang aking kaisipan ay nagsimulang mag-dissect ng mga legal na butas. Not much. The developers are already pushing for the initial payout. And Renato, he's planning to flee once the money is in his offshore account. Ang sagot ni Sabina, tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay may kakaibang seryoso. Serafina, why are you really helping me? You know who I am, right? I am the daughter Renato's father never acknowledged. I have my own reasons to burn the Villa Cortas. I don't care about your past, Sabina. As long as you are the weapon I need to save my daughter and my father, we are on the same side. But remember, double-cross me and you'll find out why I'm the one who runs the Paredes group, not Renato. Ang banta ko sapat na para mapatigil siya. Sa gitna ng aming pag-uusap, ang tunog ng isang mabilis na pagharurot ng sasakyan ay narinig. Si Renato kasama si Soledad ay mabilis na umalis, iniwan ang kanyang ina at ang kanyang kabit sa gitna ng kalsada. Ang tanging naiwan niya ay ang isang mapanuyang ngiti habang nakatingin sa akin mula sa bintana ng sasakyan. Mom, stop this, I hate you. Ang sigaw ni Elisa mula sa bintana ng kanyang kwarto sa itaas. Nakita ko ang kanyang mukha puno ng galit at kalituhan. Isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ang sumunod, tila isang huling pagputol ng ugnayan sa pagitan naming mag-ina. Naramdaman ko ang matalim na kirot sa aking puso, ngunit agad ko itong ipinikit. Dalahin ang lahat ng gamit sa warehouse. Sabina, prepare the injunction. We're going to the coconut mill. Doon nagsimula ang lahat at doon din natin sila tatapusin. Nang makarating kami sa ng aking ama sa Carmen, Cebu, isang masamang balita ang sumalubong sa amin. Ang tunog ng mga sirena ng bumbero ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang langit ay binalot ng makapal at itim na usok. Ang bodega na susunog, ang bodega ni Don Salvador. Ang hiyaw ng isa sa mga tauhan ko. Napatakbo ako patungo sa naglalagablab na gusali. Ang bawat hibla ng aking kaisipan ay niyanig. Sa loob ng bodegang iyon nakatago ang mga orihinal na dokumento ng lupa, ang tanging ebidensya na magpapatunay na peke ang kontrata ni Renato at magliligtas kay Eliza mula sa bilangguan. Renato,
ang bulong ko habang pinapanood ang apoy na tumutupok sa aking huling pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang anino sa gilid ng nasusunog na gusali. Isang lalaking nakasuot ng itim, may hawak na lighter at dahan-dahang lumalakad palayo nang may malamig na ngiti. Si Renato. Ang aking kaisipan ay tila isang nag-aapoy na. Ang Phoenix Protocol ay kailangang magbago. Hindi na ito tungkol sa pera o ari-arian. Ito ay tungkol sa paniningil ng dugo. Sabina, ang sabi ko, ang boses ko, ay naging kasing talas ng isang patalim sa gitna ng dagundong ng apoy. Call the investigators. And tell Renato, the fire he started will be the same fire that will swallow him whole. Ang Phoenix ay hindi lamang muling isinisilang sa abo. Ito ay nanunog ng lahat ng bagay na humahadlang sa kanyang pag-angat. Ang init ng naglalagablab na bodega ay humahalik sa aking balat. Isang malupit na paalala ng kawalang hiyaan ni Renato. Ngunit habang pinapanood ko, ang bawat dila ng apoy na tumutupok sa estruktura, hindi ako nagsumigaw. Ang aking mukha ay nanatiling kasing lamig ng marmol. Ang bawat pagputok ng mga kahoy at pagguho ng bubong ay tila isang musikang unti-unting nagpapatahimik sa aking takot. Lumingon si Renato sa malayo, ang kanyang mapanuyang ngiti ay sapat na upang sabihing akala niya ay tapos na ako. Inisip niyang ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw ay magiging abo na sa loob ng ilang minuto. Serafina, what are you doing? Kailangan nating tumawag ng dagdag na tulong. The titles, the documents for Elisa, lahat iyon ay nasa loob. Ang hiyaw ni Sabina, ang kanyang boses ay puno ng tensyon habang pilit na humahawak sa aking braso. Tinitigan ko si Sabina ng malalim. Sabina, relax. Hindi ba ang sabi mo ang isang magaling na financial strategist ay laging may contingency plan? Napatigil ang abogada. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagtataka. Dahan-dahan kong inilabas ang aking phone at binuksan ang isang folder ng mga litrato. Ipinakita ko sa kanya ang mga orihinal na titulo ng lupa na nakatago sa loob ng isang fireproof vault sa aking personal na opisina sa Cebu City. 3 araw na ang nakalilipas pa. Ang bodegang ito, puno lamang ito ng mga lumang kopya at mga walang kwentang papel na sadyang iniwan ko para magsilbing pain. I expected him to burn it, Sabina. Sinadya kong hayaan si Renato na maniwala na narito ang lahat. Ang sunog na ito ang huling piraso ng ebidensyang kailangan ko para sa arson at attempted insurance fraud. Ang boses ko ay kasing patag ng isang talim. Naramdaman ko ang biglang pagbitaw ni Sabina sa aking braso. Sa halip na matuwa, nakita ko ang isang madilim na anino na dumaan sa kanyang mga mata. Doon ko napagtanto ang mist of distrust. Si Sabina ay hindi lamang narito para sa katarungan. May mas malalim siyang bitag na inihanda at mukhang kasama ako sa balak niyang hulihin. Naglakad kami patungo sa kanyang sasakyan habang ang mga bumbero ay dahan-dahang kinokontrol ang apoy. Sa loob ng sasakyan, naging mabigat ang katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang tunog ng aking sariling marahas na paghinga na pilit kong ikinakalma. You're very impressive, Serafina. Sobrang galing ng pagkakahanda mo. Ang sabi ni Sabina, ang boses niya ay naging malamig at walang emotion. But tell me, if you have the titles, why did you let Renato burn the mill? My plan was to catch him while he was stealing the documents, not after the fire. You just made the legal process longer. My goal is not just to jail him, Sabina. My goal is to protect Elisa. And to do that, I need Renato to lose everything, including his sanity. Arson is a non-bailable offense, ang sagot ko habang nakatingin ng diretso sa kanya. But you, why are you so disappointed? O baka naman may iba kang gustong makuha sa bodegang iyon? Tumawa ng mahina si Sabina. Isang tawa na nagpapatayo ng balahibo. Nakalimutan mo na ba, I am a Villacorta too, kahit na anak ako sa labas. I want that mill, Serafina. Not for the coconut business, but because the land under it is the key to the entire Villacorta Bay expansion. Kung nasunog ang mill at nawala ang titles, it would be easier for me to claim it as an heir. Pero dahil hawak mo ang titles, you're blocking my inheritance. Dahan-dahan niyang inihinto ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada, malayo sa mga tao. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at kasakiman. Serafina, listen carefully. Renato is a petty thief. But I am a Vergara Villacorta.
I spent years studying law just to find a way to take back what my father denied me. I need those titles. Ibigay mo sa akin ang Carmen Mill, and I'll make sure Elisa stays out of jail. If not, well, I have a friend in the shell company Renat used. Isang tawag ko lang, the fraud charges against your daughter will be filed tomorrow morning. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang aking abogado, ang aking tanging kakampi sa legal na aspeto, ay ang siyang naglalagay ng susunod na tanikala sa leeg ko. Ito ang sacrifice dilemma. Ibigay ang huling alaala ng aking ama o hayaang mabulok ang aking anak sa bilangguan. You're threatening me, Sabina. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Sa gitna ng panganib, mas lalong tumalas ang aking lohika. You think you're the only one who can make a phone call? Nakalimutan mo yata. As the head of Paredes Group, I control the salaries of half the judges in this province. You want a war on two fronts, sige? Renato on one side and you on the other. Panorin natin kung sino ang huling tatayo. Biglang bumukas ang pinto ng sasakyan mula sa labas. Isang matandang lalaki ang nakatayo roon, hawak ang isang flashlight. Si Mang Isko ang pinagkakatiwalaang katiwala ng aking ama. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ma'am Serafina, si Don Salvador, kinuha po siya ng mga tauhan ni Renato sa ospital kanina lang. Ang hiyaw ni Mang Isko, ang kanyang boses, ay nanginginig sa desperasyon. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo ko. Renato took my father, at si Sabina nakangiti siya habang tinititigan ako. Isang ngiting nagsasabing bahagi ito ng kanyang bitag. The stakes just got higher, honey, bulong ni Sabina. Your father's life or the mill titles. Choose fast. Dahil si Renato, hindi iyon magdadalawang isip na tapusin ang sinimulan niya sa bodega kanina. Sa gitna ng kadiliman ng gabi sa Cebu, naramdaman ko ang pinakamatinding nakakagigil. Ang katarungan ay tila isang pangarap na unti-unting lumalayo. Ngunit sa ilalim ng aking balat, ang Phoenix ay nagsisimula ng maglabas ng kanyang pinakamainit na apoy. Ang Phoenix Protocol ay hindi na sapat. Ang kailangan ko ay isang ganap na pagkawasak ng lahat ng taong humahadlang sa akin. Sabina, ang sabi ko habang dahan-dahang bumababa ng sasakyan. Thank you for showing your true face. Dahil ngayon hindi ko na kailangang maging maawain sa iyo. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at ang amoy ng usok ay tila naging pabango ng aking paparating na paghihiganti. Ang malamig na hanging gabi ng Carmen ay humahampas sa aking mukha, dala ang amoy ng abo at ang mapait na lasa ng kataksilan. Sa harap ko si Sabina Vergara ay nakatayo ng may labis na kumpiyansa, ang kanyang ngiti ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa dilim. Ngunit sa bawat pintig ng aking puso, hindi takot ang namamayani, kundi ang isang matalas at kalkuladong plano. You think you've won because you have my father, Sabina. You and Renato are amateurs playing in a professionals league. Ang boses ko ay kasing patag ng sahig ng isang morgue. Walang panginginig, walang luha. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng yelo. Amateur Serafina, honey, your father is paralyzed. One wrong move, one delayed medication, and Don Salvador is gone. Ibigay mo sa akin ang mga titulo, and I'll tell Renato to let him go. Uyam ni Sabina habang pinaglalaruan ang kanyang mamahaling relo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi, isang tawang puno ng pangungutya. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpapatakbo ng Paredes Group? My father is the heart of my world, and I never leave my heart unprotected. Look at your phone, Sabina. I just sent you a link. Nanliit ang mga mata ni Sabina habang binubuksan ang kanyang cellphone. Nakita ko ang dahan-dahang pagpawi ng kanyang ngiti nang makita ang isang mapang nagpapakita ng isang kumikislap na pulang tuldok. Isang GPS tracker. It's inside the pendant of my father's necklace. Hindi mo lang basta kinuha ang tatay ko, dinala mo rin ako sa kinaroroonan nyo. Ang bulyaw ko, bawat salita ay tila isang sampal sa kanyang mukha. At habang abala ka sa pakikipagnegosasyon sa akin, my security team is already surrounding Renato's hideout. You calculated this. Ang pautal-utal na tanong ni Sabina, ang kanyang mukha ay nagsisimulang mamula sa kahihiyan at gulat. I calculated everything since the day Renato asked for the emergency fund. Ang sagot ko habang humahakbang palapit sa kanya. At tungkol sa banta mo para kay Elisa, I have my own file on you, Sabina. The legal fees you embezzled from your previous firm in Manila to pay for your luxury condo, I have the audit trails. One word from me and hindi lang lisensya mo ang mawawala, kundi ang kalayaan mo rin.
Bago pa makasagot si Sabina, narinig namin ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng isang tao sa madilim na damuhan. Ang tunog ng pagyapak sa mga tuyong dahon ay papalapit sa amin. Lumitaw si Aling Marisol, ang tsismosang kapitbahay na laging minamaliit ng mga Villacorta. Hingal na hingal siya, ang kanyang duster ay may bahid ng putik. "Ma'am Serafina, ma'am." Ang hiyaw ni Aling Marisol, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pananabik. "Huwag kayong maniniwala sa kanila. Nakita ko si Renato kanina sa tapat ng ospital. May hawak akong video sa phone ko." Inabot ni Aling Marisol ang kanyang cellphone sa akin. Sa maliit at malabong screen, kitang-kita ang mukha ni Renato habang kausap si Soledad sa loob ng sasakyan bago nila kuhanin si Papa. Malinaw na maririnig ang boses ni Renato. "I don't care if the old man dies during the transport. Mas madaling makuha ang mana ni Elisa kung wala ng Salvador na magpapatunay na peke ang mga pirma." Naramdaman ko ang isang matinding liyab ng nakakagigil sa aking dibdib. Ang pagiging hayop ni Renato ay wala ng hangganan. Ginamit niya ang sarili niyang anak at ngayon ang buhay ng aking ama ay itinuring niyang basura. "Salamat, Aling Marisol. This is the final nail in his coffin." Ang sabi ko habang tinititigan ang video. Tumingin ako kay Sabina na ngayon ay tila isang basang sisiw na hindi malaman ang gagawin. "Sabina, you have two choices." Ang boses ko ay naging kasing talas ng isang labaha. "Sumama ka sa akin at gamitin ang lahat ng legal na kapangyarihan mo para i-pin down si Renato ngayon din, o manatili ka rito at hintayin ang mga pulis na dadampot sa'yo para sa kasong kidnapping at embezzlement. Choose fast." Dahil ang pasensya ko ay kasing ikli na ng oras ni Renato. Nanigas si Sabina. Ang kanyang ambisyon ay nagbangga sa kanyang takot. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango. "I'll help you, pero siguraduhin mong hindi lalabas ang tungkol sa kondo ko. Depende yan sa bilis mong mag-isip." Ang huling hirit ko bago pumasok sa sasakyan. Tinahak namin ang daan patungo sa isang abandonadong bodega. Sa tabing dagat ang kinaroroonan ng pulang tuldok sa aking GPS. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay tila isang metronomo ng papalapit na paghuhukom. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Nang marating namin ang lugar, nakita ko ang sasakyan ni Renato. Ang mga ilaw ng bodega ay dahan-dahang kumikislap, tila isang babala. Ang amoy ng dagat ay humahalo sa amoy ng gasolina. "Serafina, huwag kang papasok ng walang plano. Renato is desperate." Ang babala ni Sabina. "Desperation is for the weak, Sabina. For me, this is just another board meeting. And I'm about to fire the CEO." Ang sagot ko, habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ngunit bago pa ako makahakbang patungo sa bodega, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng bakal ang narinig mula sa loob na sinundan ng isang matinis na sigaw. "Mom, help!" din boses ni Elisa. Naramdaman ko ang paghinto ng hininga ko. Hindi lang si Papa ang kinuha ni Renato. Ginamit niya rin si Elisa para selyuhan ang kanyang bitag. Ang aking kaisipan ay mabilis na nag-scan ng lahat ng posibilidad. Ang bawat hibla ng aking pagiging rational ay niyanig ng pagiging isang ina. "Renato." Ang bulong ko, ang aking mga mata ay naging kasing itim ng gabi. "You just committed the biggest mistake of your life. Ang Phoenix Protocol ay hindi na sapat para sa katarungan. Ang kailangan ko ngayon ay ang ganap na pagpuksa." Ang bawat yabag ng aking sapatos sa malamig at maduming semento ng bodegang ito ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Ang amoy ng kalawang alat ng dagat at gasolina ay humahalo sa hangin na lumilikha ng isang atmosperang puno ng panganib. Hindi ako nagtatago. Naglakad ako ng diretso patungo sa gitna ng liwanag kung saan ang anino ng aking asawa ay dahan-dahang lumalaki. "Renato, bitawan mo ang anak ko." Ang boses ko ay kalmado, walang bakas ng panginginig, kahit na ang puso ko ay tila binubugbog ng kaba sa loob ng aking dibdib. Sa gitna ng bodega, nakita ko si Elisa. Nakatali ang kanyang mga kamay sa isang silya, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Sa tabi niya, ang aking ama ay nakahiga sa isang lumang stretcher, maputla at hirap huminga. Nakatayo si Renato sa likuran nila, hawak ang isang desusing baril at isang makapal na folder. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang balat kayo bilang isang kagalang-galang na asawa ay tuluyan ng natuklap. "Ang mga titulo, Serafina, ibigay mo sa akin ang mga titulo at pirmahan mo ang transfer of shares." Ang bulyaw ni Renato, ang kanyang boses
ay pumapao sa desperasyon. Gagawin mo ito ngayon din? O tinitiyak kong hindi na aabutan ng umaga ang paralisado mong tatay? Dad, stop it please. Ang paghikbi ni Eliza, ang boses niya ay puno ng sakit at kalituhan. Mom, save Grandpa. Tumingin ako kay Elisa pagkatapos ay kay Renato. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang nangiting kasing lamig ng semento sa ilalim ng aking paanan. Renato, look at yourself. Isang Villacorta na nagtatago sa isang mabahong bodega na nanakot ng sariling anak at isang matandang hindi na makalaban. How low can you get? Ang tanong ko, habang dahan-dahang binubuksan ang aking coat. You want the money? Wala na ang pera, Renato. Bago pa man tayo makarating dito, the central bank has already flagged all your offshore accounts. Ang shell company na itinayo mo sa pangalan ni Elisa naka-freeze na. You are not just bankrupt, Renato. You are a ghost in the financial world. Nagsisinungaling ka. Sigaw niya, ang kamay na humahawak sa baril ay nanginginig ng malakas. I don't lie, Renato. I calculate, ang sagot ko, habang humahakbang ng isang beses pasulong. The private plane you chartered for tonight, I already bought the hangar. The pilot is now working for me. You have nowhere to go. Kahit patayin mo ako ngayon, the moment my heart stops beating, all the evidence of your crimes, the arson at the mill, the fraud, and this kidnapping, will automatically be broadcasted to every major news outlet in the country. Naramdaman ko ang paghinto ng hininga ni Renato. Ang kanyang pagyayabang ay napalitan ng isang matinding gulat. Ang hiya na pilit niyang itinatago sa likod ng baril ay dahan-dahang lumulutang sa kanyang mukha. Mom, is it true Dad really wanted Grandpa dead? Ang mahinang tanong ni Eliza, ang kanyang mga mata, ay nakatitig sa kanyang ama ng may matinding pandidiri. He didn't just want him dead, Eliza. He wanted to use you as his scapegoat. Ang boses ko ay kasing patag ng isang talim. He wanted you to carry the sins of his greed. Tumahimik ka, Serafina, ang bulyaw ni Renato. Sa isang biglaang kilos, itinapon niya ang folder sa sahig at kinuha ang isang galon ng gasolina na nasa kanyang tabi. Narinig ang tunog ng likidong ibinubuhos sa paligid ni na Elisa at Papa. Ang matapang na amoy ng gasolina ay bumalot sa buong silid. Kung hindi ako makakaalis dito, nang mayaman walang sino man sa inyo, ang lalabas ng buhay. Ang hiyaw ni Renato habang inilalabas ang isang lighter. Ang apoy mula sa maliit na kagamitan ay tila isang sumasayaw na demonyo sa dilim. Renato, don't do this, I am your daughter. Ang sigaw ni Elisa, ngunit tila nawala na sa kaisipan si Renato. Ang kanyang obsession sa Villacorta Bay at sa yaman ay lumamon na sa kanyang pagkatao. Sabina, pasok si Tata. Ang sigaw ko nang hindi tumitingin sa likuran. Lumabas si Sabina mula sa mga anino, hawak ang kanyang phone na naka-livestream. Renato, the police are here. All the investors are watching you right now. Ibaba mo ang lighter kung gusto mo pang magkaroon ng pagkakataong makita ang labas ng selda. Tumawa ng mapait si Renato. Ang tunog ng kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa bodega, tila pagkakiskis ng mga tuyong dahon sa semento. Investors, police, I lost everything, Sabina, everything. Dahil sa babaeng ito, tumingin siya sa akin ng may purong puot. Serafina, you think you are so smart. You think you can just take everything back and walk away, Nombam. We burned together. Isang marahas na pagbato ng lighter ang ginawa ni Renato patungo sa basang sahig. Ang tunog ng apoy na mabilis na gumagapang sa gasolina ay nagdulot ng isang matinding liwanag at init. Ang bodega ay nagsimulang lamunin ng naglalagablab na kahel na apoy. Papa, Elisa, ang sigaw ko habang tumatakbo patungo sa kanila, hindi alintana ang init na dahan-dahang sumusunog sa aking balat. Narinig ang tunog ng mga bumabagsak na bakal mula sa bubong. Ang usok ay nagsimulang bumalot sa aking paningin. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Renato na dahan-dahang umaatras patungo sa likurang pinto, ngunit hinarangan siya ng isang malaking piraso ng nasusunog na kahoy na bumagsak mula sa itaas. Ang kanyang hiyaw ng sakit ay umalingaw-ngaw habang naipit ang kanyang binti sa ilalim ng apoy. Sabina, help me get them out. Ang sigaw ko habang pilit kong kinakalag ang tali ni Eliza. Ang aking mga daliri ay nasusunog na, ngunit hindi ko naramdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman ko ay ang matinding pangangailangang iligtas ang aking pamilya. Mom, look out, ang sigaw ni Elisa habang itinuturo ang itaas. Isang malaking tangke ng langis sa itaas ng kinaroroonan ni Papa ang nagsisimulang uminit at manginig. Ang bawat segundo ay tila isang taon.
Ang katarungan ay narito na ngunit ang presyo nito ay tila magiging buhay naming lahat. Serafina moves sa sabog na ang tangkek ang hiyaw ni Sabina mula sa malayo. Tumingin ako kay Papa na paralisadong nakatingin sa akin at kay Eliza na pilit na kumakawala. Sa huling sandali ang aking kaisipan ay mabilis na nag-scan ng huling posibilidad. Isang desisyon na magpapabago sa lahat. Ang apoy ay hindi na lamang isang banta. Ito na ang naghuhukom sa aming lahat. Ang init ay tila isang malupit na hayop na dahan-dahang ninangat-ngat ang aking balat, ngunit ang lamig ng aking kaisipan ay nananatiling matibay. Sa gitna ng nagliliyab na bodega, ang bawat desisyon ay dapat maging kasing talas ng isang scalpel. Wala nang puwang para sa emosyon. Ang bawat segundo ay isang hakbang patungo sa buhay o kamatayan. Eliza, kapit ka sa akin. Huwag kang titingin sa paligid. Ang sigaw ko sa aking anak habang pilit kong kinakalag ang mga huling tanikala sa kanyang mga kamay gamit ang isang bakal na kinuha ko sa sahig. Ang tunog ng bakal na kumiskis sa semento ay umalingaw-ngaw sa gitna ng dagundong ng apoy. Nang lumuwag ang tali, agad kong hinila si Eliza patungo sa direksyon ni Papa. Si Sabina sa kabila ng kanyang sariling mga balak ay tumulong sa pagbuhat sa paralisadong katawan ni Don Salvador. Ang pawis at uling ay bumabalot sa aming mga mukha, ngunit ang aming mga mata ay nakatutok lamang sa maliit na liwanag mula sa pinto. Tulong, Serafina, huwag mo akong iwan, help me. Ang hiyaw ni Renato mula sa ilalim ng nagbabagang poste. Ang kanyang boses ay puno ng karumaldumal na takot. Ang dating hambog na asawa ay ngayon ay isang kaawa-awang nilalang na pilit na kumakawala sa sarili niyang impyerno. Huminto ako sa tapat niya. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Nakita ko doon ang anino ng bawat kasinungalingan, bawat pagtataksil, at ang balak niyang pagpatay sa aking ama. Ang aking mukha ay nanatiling walang emosyon, tila isang rebultong nakamasid sa kanyang pagbagsak. Mom, we have to help him. Ang pag-iyak ni Eliza, ang kanyang puso, ay nananatiling busilak sa kabila ng lahat. Hinawakan ko ang balikat ni Eliza at hinarap siya sa akin. Eliza, look at me. Ang lalaking iyan ang nagsindi ng apoy na ito. He chose to burn us all just for money. He is not your father anymore. He is a ghost of his own greed. Tumingin ako muli kay Renato. Ang bawat hibla ng aking utang na loob sa kanya bilang asawa ay tuluyan ng naging abo. Iyan ang sinabi mo sa akin sa party, di ba? Ngayon harapin mo ang sarili mong pamilya, ang apoy na ikaw mismo ang gumawa. Tinalikuran ko siya ng walang pag-aalinlangan. Ang boses ng kanyang pagsusumamo ay nilunod ng tunog ng paparating na pagsabog. Sa pintuan ng bodega biglang lumitaw si Soledad. Hawak niya ang isang maliit na bag, handang tumakas dala ang ilang mahahalagang dokumento na nakuha niya sa kotse ni Renato. Ate Serafina, ang pautal-utal na sabi ni Soledad, ang kanyang mukha ay namumutla sa gulat nang makita kaming buhay. Going somewhere, Soledad? Ang tanong ko habang dahan-dahan kaming lumalabas. Sa naglalagablab na gusali. The alliance is broken, Renato is gone, at ikaw, you're just a traitor without a master. I have the offshore keys. You can't touch the Villacorta Bay funds without me, ang bulyaw ni Soledad. Pilit na nagmamataas sa gitna ng kanyang takot. Ngunit bago pa siya makahakbang, mabilis na humarang si Sabina. Isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Soledad na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa buhanginan. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang kapalaran. Shut up, Soledad. Ang bawat sentimo sa account na yan ay ibabalik mo sa Paredes Group or tinitiyak kong mabulok ka sa selda kasama ng mga kuko ni Renato. Ang banta ni Sabina, ang kanyang boses, ay puno ng lason. Isang matinding dagundong ang yumanig sa buong dalampasigan. Ang oil tank sa loob ng bodega ay tuluyan ng sumabog. Ang liwanag ng apoy ay naging kasing tingkad ng araw sa tanghali. Ang buong estruktura ay gumuho, nilalamon ang bawat anino ni Renato sa loob. Napaupo ako sa buhangin habang yakap si Eliza at ang aking ama. Ang usok ay dahan-dahang humahalo sa hanging dagat. Ang katarungan ay nakamit na sa pinakamalupit na paraan. Ngunit sa gitna ng aking paghinga, napansin ko ang isang bagay sa kamay ni Sabina. Isang maliit na bote ng gamot na kinuha niya mula sa stretcher ni Papa. Sabina, what is that? Ang tanong ko, ang aking lohika ay muling nagsimulang gumana sa bilis ng kidlat. Tumitig si Sabina sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi.
Ang gamot na nagpabagal sa paggaling ni Don Salvador. It wasn't Renato who switched at Serafina. It was me. I needed him to stay weak so you would stay distracted. Para mas madali kong makuha ang mana. Naramdaman ko ang paghinto ng aking hininga. Ang aking kakampi. Ang abogadang akala ko ay katarungan ng hanap, ay ang siya palang dahan-dahang pumapatay sa aking ama sa loob ng maraming buwan. You monster, ang bulong ko. No, Serafina, I'm just a strategist. Just like you, ang sagot ni Sabina habang dahan-dahang lumalakad patungo sa kanyang sasakyan. But don't worry, Renato is dead. The common enemy is gone. Now it's just you and me. Let's see who really owns Cebu. Ang bawat hibla ng aking kaisipan ay tila muling sumasabog. Ang phoenix ay hindi pa tapos lumipad. At sa pagkakataong ito, ang apoy na aking ilalabas ay hindi na para sa pagtatanggol, kundi para sa isang ganap na pagpuksa sa huling traidor. Ang liwanag ng mga kristal na chandelier sa ballroom ng pinakamalaking hotel sa Cebu ay tila nanunuya sa aking mga mata. Ang amoy ng mamahaling pabango at champagne ay sumusuntok sa aking sikmura, pilit na binubura ang amoy ng usok at gasolina, na tila nakadikit pa rin sa aking balat. Nakasuot ako ng isang nagniningning na itim na gown, ang bawat tahi nito ay sumasalamin sa aking determinasyon. Ang aking mukha ay tila isang maskara ng yelo, walang bakas ng pagod, walang bakas ng takot. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Sabina Vergara. Suot niya ang kanyang pinakasopistikadong white suit, ang kanyang boses ay puno ng tamis at autoridad habang kinakausap ang mga pinakamalalaking investors sa bansa. And tonight, as the legal guardian of the Villacorta assets, I am officially launching the Villacorta Bay expansion. Para sa legacy ni Don Salvador at para sa kinabukasan ng ating komunidad. Ang sabi ni Sabina sa wikang Taglish, ang kanyang ngiti ay tila isang anghel na nagdadala ng liwanag. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa gitna ng bulwagan. Ang tunog ng aking mga takong sa makintab na sahig ay tila isang metronomo ng paparating na paghuhukom. Ang bawat tao na aking nadadaanan ay dahan-dahang tumatahimik, ang kanilang mga bulungan ay napalitan ng gulat nang makita ang patay na sanang si Serafina Paredes Villacorta. Interesting speech, Sabina, pero kailan pa naging legacy ng aking ama ang isang proyektong binuo sa pagnanakaw at pagtataksil? Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malakas, matatag, at kasing talas ng isang kidlat. Napatigil si Sabina. Ang kanyang pagiging kalmado ay biglang nayanig. Serafina, you're alive. This is a surprise. I am more than just alive, Sabina. I am here to witness your funeral. Ang sagot ko habang umaakyat sa entablado. You want to talk about guardianship? Let's talk about medical ethics first. Inilabas ko ang maliit na bote ng gamot mula sa aking clutch bag. Itinaas ko ito ng mataas upang makita ng lahat, kabilang ang mga camera na nag-livestream ng event. Ito ang gamot na sadyang pinalitan ni Attorney Sabina Vergara sa loob ng ospital. Ang sabi ko, ang bawat salita ay may dalang bigat ng katarungan. Isang lason na dahan-dahang nagpapabagal sa paggaling ng aking ama. She didn't want him to wake up because once he did, he could testify that the land titles for this project were forged by her and Renato. That's a lie, pinagbibintangan mo ako dahil sa selos. Ang sigaw ni Sabina, ang kanyang boses ay nagsisimulang pumyok. Selos, isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. You are not worthy of my jealousy, Sabina. You are just a lawyer who forgot her oath. I have the laboratory results from this morning. I also have the video from Aling Marisol showing your frequent visits to the pharmacy with a fake prescription. Inilabas ko ang aking cellphone at pinindot ang play. Ang malaking projector screen sa likuran ni Sabina ay biglang nagbago. Hindi na ito ang architectural design ng Villacorta Bay. Doon sa harap ng lahat lumabas ang video ni Renato, ang video kung saan binanggit niya ang sabotan nila ni Sabina bago ang sunog. You think you are a strategist, Sabina, malika. Ang bulyaw ko habang humaharap sa mga investors. The shell company you used to trap my daughter, I bought it yesterday. As of 9 o'clock this morning, I am the owner of the debt you tried to pin on Elisa. Sabina, you are not a Villacorta. You are just a criminal in an expensive suit. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Nakita ko ang pagkadurog ng mukha ni Sabina. Ang kanyang korona ay dahan-dahang nalalaglag. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis kasama si Soledad, na ngayon ay nakaposas na at nakayuko sa kahihiyan. Attorney Sabina Vergara,
You are under arrest for attempted murder through medical malpractice arson and corporate fraud, ang sabi ng opisyal. Mabilis na tumalikod si Sabina pilit na naghahanap ng takasan, ngunit hinarangan siya ng aking mga security personnel. Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Serafina, hindi mo ito pwedeng gawin. You need me to fix the company. I don't need a snake to fix a garden, Sabina, ang huling hirit ko. The Paredes Group is back in my hands. At ang Villa Corta Bay, it will be renamed. Mula ngayon, ito ay magiging Salvador's Legacy, isang kooperatiba para sa mga manggagawang ninakawan nyo ng dangal. Habang inilalabas si Sabina ng mga pulis, tiningnan ko ang bawat tao sa ballroom. Ang kahihiyan sa kanilang mga mata ay sapat na kabayaran para sa lahat ng mga gabing pinagtawanan nila ako. Ang Phoenix ay tuluyan ng nakalipad at ang abo ng nakaraan ay dahan-dahan ng tinatangay ng hangin. Ngunit bago ako makahinga ng maluwag, naramdaman ko ang paghila ni Eliza sa aking kamay. Tumingin ako sa aking anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-asa. Mom, Grandpa is awake. He's asking for you, ang bulong ni Eliza. Naramdaman ko ang paghinto ng aking hininga. Ang katarungan ay nakamit ko na, ngunit ang tunay na tagumpay ay naroon sa ospital naghihintay sa aking pagbabalik. Tinalikuran ko ang magarbong handaan. Ang bawat sentimong nawala ay mababawi ko, ngunit ang oras kasama ang aking pamilya ay ang hiyas na kailanman ay hindi ko hahayaang manakaw muli. Habang naglalakad ako palabas, isang huling anino ang natanaw ko sa gilid. Si Renato. Hindi siya namatay sa sunog. Nakaupo siya sa isang wheelchair, ang kalahati ng kanyang mukha ay sunog at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan habang pinapanood ang kanyang dambuhalang pangarap na maging abo sa aking mga kamay. Tumingin ako sa kanya sa huling sandali. Wala akong naramdamang galit. Wala akong naramdamang awa. Ang tanging naramdaman ko ay ang katahimikan ng isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang sariling langit. Renato. Ang huling bulong ko bago tuluyang lumabas sa liwanag. Ang sikat ng araw sa baybayin ng Carmen, Cebu ay tila may dalang bagong hininga. Ang amoy ng alat ng dagat ay hindi na humahalo sa amoy ng usok at gasolina, kundi sa halimuyak ng mga bulaklak na nakapalibot sa muling itinayong ni Don Salvador. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina, suot ang isang simpleng puting bestida. Wala na ang mabibigat na diamante sa aking leeg. Ang tanging suot ko ay ang aking dangal na kailanman ay hindi na muling mananakaw ng sinuman. Mom, handa na po ang lahat para sa unang pulong ng kooperatiba. Ang boses ni Eliza mula sa aking likuran ay puno ng sigla at talino. Lumingon ako sa aking anak. Wala na ang puot at kalituhan sa kanyang mga mata. Matapos ang lahat ng katotohanang lumabas sa korte, matapos niyang marinig ang boses ni Renato sa video, ang sugat sa kanyang puso ay dahan-dahang naghilom. Hindi ko siya hinayaang mabulok sa kasalanan ng kanyang ama. Gamit ang lahat ng aking resources, napatunayan nating biktima lamang siya ng coercion at fraud. Salamat, Eliza. Handa na rin ako, ang sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. How's your lolo? Nasa ibaba na po siya, Ma'am Serafina. Kausap na niya ang mga manggagawa. Sabi ni Mang Isko, nakadarating lang. Pagbaba ko, sa nakita ko ang aking ama. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, may hawak na tasa ng kape, at bagaman bahagya pa ring paralisado ang kanyang kaliwang bahagi, ang ningning sa kanyang mga mata ay nagbabalik na. Hindi siya namatay. Ang laso ni Sabina ay naagapan, at ang bawat araw ng kanyang paggaling ay isang sampal sa lahat ng naghangad ng kanyang katapusan. Ngunit bago magsimula ang aming pagdiriwang, nagpasya akong gawin ang isang huling pagbisita. Isang pagbisita na magsasara sa bawat pinto ng aking nakaraan. Sa gitna ng lungsod, malapit sa isang malaking warehouse, naroon ang isang relief sorting center. Doon sa gitna ng ingay ng mga truck at init ng semento, nakita ko si Doña Consolacion. Wala na ang kanyang mga sutla at puntas. Nakasuot siya ng isang luma at kupas na t-shirt. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro diamante, ay ngayon ay puno ng kalyo, habang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas. Consolacion, tan, ang mahinahong tawag ko. Napatigil ang matanda. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding kahihiyan at pait. Serafina, nandito ka ba para pagtawanan ako? Para makitang nagtatrabaho ang isang Villacorta bilang isang hamak na laborer? Nandito ako
para makita kung natutunan mo na ang halaga ng bawat sentimong kinain nyo sa loob ng 15 taon. Ang boses ko ay kasing patag ng isang talim. The court ordered the forfeiture of all your assets to pay back the company debts. This is your reality now, Konsolasyon. Ang bawat butil ng bigas na hawak mo ay katumbas ng pawis na kinuha nyo sa amin ni Papa. Hindi siya nakapagsalita. Yumuko siya ng mababa, ang kanyang mga balikat ay nayanig sa tahimik na paghikbi. Tinalikuran ko siya ng walang kahit anong awa. Ang katarungan ay hindi laging matamis. Minsan ito ay lasang bakal at amoy ng pagod. Sumakay ako sa aking sasakyan at tumungo sa sementeryo ng ospital. Sa isang maliit at madilim na silid ng psychiatric ward, nakita ko si Renato. Nakaupo siya sa sahig, nakatitig sa kawalan habang paulit-ulit na binubulong ang pangalan ng Villacorta Bay. Ang apoy na sinindi niya sa bodega ay hindi lang sumunog sa kanyang mukha. Sinunog din nito ang huling hibla ng kanyang kaisipan. Si Elvira, ipinagpalit siya ng sarili niyang abogado para makakuha ng plea deal at ngayon ay nasa loob na ng correctional facility sa Maynila. Renato Yo. Ang huling bulong ko bago tuluyang lumabas sa liwanag. Nang makabalik ako sa Hacienda Paredes, sinalubong ako ng masayang hiyawan ng mga manggagawa. Ibinigay ko ang 50% ng shares ng sa kanila. Ang Paredes Group ay hindi na lamang pagmamay-ari ng isang pamilya. Ito ay naging simbolo ng tagumpay ng bawat taong tumayo sa tabi ko noong panahon ng unos. To the Phoenix, ang sigaw ni Mang Isko habang itinataas ang isang baso ng sariwang buko juice. To the Phoenix, ang pag-ulit ng lahat. Tumingin ako sa karagatan ng Cebu. Ang bawat alon ay tila bumubulong ng kapayapaan. Naramdaman ko ang kamay ni Papa sa aking kaliwa at ang kamay ni Eliza sa aking kanan. Ang tanikala ng kataksilan ay tuluyan ng naputol. Ang katarungan ay nakamit hindi sa pamamagitan ng pagiging kasing sama ng mga kalaban, kundi sa pamamagitan ng pagiging mas matalino at mas matatag kaysa sa kanila. Ang kabutihan ay dapat may kasamang talas. Ang pag-ibig ay dapat may kasamang pagpapahalaga sa sarili. At ang isang babaeng marunong lumipad ay hinding-hindi na muling magpapaalipin sa lupa. Ako si Serafina Paredes Villacorta. At ang aking muling pagsilang ay hindi na isang pangarap. Ito na ang aking bagong katotohanan. Sa dulo ng aking paningin, nakita ko ang isang ibon na mabilis na lumilipad patungo sa kalangitan malaya at nagniningning sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw. Ang Cebu ay muling naging akin. At sa pagkakataong ito, wala nang sino man ang makapagpapabagsak sa aking pakpak.